Good day everyone! Anyana TV po. Ang dami ko pang suha guys, no? Ang iba-vlog po natin ngayon kung paano po ang proper way para magbalat ng suha. Siguro kung sasabihin nyo, simple lang naman ang gagawin ko. Opo, simple. Pero marami pong mga hindi marunong magbalat ng suha. Itong suha pong ito, para siyang suhang Davao sa atin. Pero maliliit kasi ang suhang Davao Pero ito po malalaki at saka ganun kasintamis. Ito po ang binigay ko sa ibang mga kaibigan ko itong darating na Christmas. At maganda po ang ibig sabihin ng suha, prosperity. So ngayon, nung binigay ko po ito, sabi ko doon sa isang kaibigan ko, kung marunong siya magbukas ng suha. Ang sabi niya, marunong daw po siya. Kaya ang ginawa niya, binuksan po sa gitna. Ganun lang, binuksan lang niya. Pero hindi po ganun ang pagbukas nito. At yung pong iba, talagang hindi po nila alam. Pero kasi hindi po ganun ka-popular ang pomelo dito sa Amerika. Kasi kala nila parang Asian fruits lang talaga siya Pero ngayon po, tuturo ko kung paano ang pagbukas o ang proper way ng pagbukas ng suha. Meron nga pong kasabihan sa Pilipinas, pag nagbubukas ka daw po ng suha, hindi dapat ito nasasaktan o tinatamaan dahil papait daw. Pero kasabihan lang po yun. Kasi ako, ilang beses na po ako nagbukas nito. Tinatamaan ko rin naman yung suha na hindi sinasadya. Hindi naman pumapait Pero hindi ko po alam sa iba. Pero sa experience ko guys, hindi pa naman nangyari na pumait yung suha na binuksan ko na tinamaan ko po. Pero anyway, umpisa na po tayo sa pagbukas natin ng suha. Ayan guys, ang description, pink pomelo. Kaya titignan natin ang laman ng suha kung ito ba ay talagang pink. Naku, tinamaan ko. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Natamaan ko. Yan nakita nyo guys, ang nipis lang ng hiwa ko dun sa dulo. Pero nakita nyo, tinamaan ko pa rin yung laman ng ating pomelo. Magandang suha kasi. Oo, kasi magandang suha po siya. So ngayon, nakita nyo guys, hihiwain nyo po ng paganto. Nakita nyo konti lang. Hindi ko sinagad. Hindi ko siya talagang dinidiin yung kutsilyo. Hinihiwaan lang natin ang balat ng suha para madali itong mabalatan. Kaya yan guys, para po dinidibisyon ko po ang paghiwa. At guys, hindi ko siya dinidiin doon sa kanyang laman. Mababaw lang po ang aking paghiwa. Ganyan lang po kung paano ko siya hiwaan. Hindi po sagad sa laman ng suha. Napaka-light lang po ng aking paghiwa doon sa suha. Yan. So, nakita nyo, yan, may mga division siya. At uumpisahan na natin balatan ang ating suha. Yang ganyan po ang pagbalat ng suha. Para ka rin nagbabalat ng sangkis. Di ba yung mga oranges po, ganyan natin balatan? Ang pagkakaiba lang nila, maliit po yung orange or yung sangkis. Ito mas malaki. So medyo challenging lang po ang pagbabalat ng suha. Pero okay siya. Exciting. At tignan nyo guys, ang nipis lang nung kanyang balat puro laman. Nakita nyo, nipis lang ng balat hindi kagaya ng ibang suha. Ang kapal ng balat, ang liit ng laman. Pero ito hindi, kaya ang ganda. Kaya sulit po ang pagkakabili namin dito. Yan Alam nyo guys, ang dami na naming nabili ni Alvin dito. Siguro 4 na kahon na po, na tig-6 peraso ang isa. So, ilan na yon loves? 24 pieces. Yan. Okay. At kasi guys, ang suha po dito sa Amerika, sabi po ng binibila namin,
season lang po ng suha dito is pag winter. So, pag pag February, ganyan, wala na po. Until Chinese New Year. Oh, until Chinese New Year daw, sabi ni Alvin. Ayan guys, binabalatan natin. Tinatanggal natin yung kanyang, nakita niyo guys, so, tingnan niyo pink. Kaya pink pomelo ang pangalan niya. Ito naman. Ito, kailangan nating dahan-dahan ho tayo sa kutsilyo, ho. Yan. Dahan-dahan nyo rin. Dapat hinihiwa para nga hindi masugatan. Tingnan, ingat na ingat ako. Hindi natin dapat sugatan. Yan. Kita nyo? Guys. Ang ganda. Ang sarap pong balatan. Kasi, natutuwa ako sa kulay. Pink po talaga. Pag sinabi nilang pink pomelo, kasi pag hindi po guys, pwede nyo ibalik dito dun sa store. Basta't balik nyo within that day kung kailan nyo binili. Sasabihin nyo, hindi kasi pink eh. Right nyo yun, papayag sila. Pwede po yun dito sa Amerika. Kasi yun ang parang, yun ang kanilang description dun sa pagkain. Pink pomelo, kailangan pink. Yan. Okay, ito. Ito lang naman ang ano dito guys, maghiwa. Ay magbalat o tanggalin nyo yung mga yan. Pero ako kasi guys, gustong-gusto ko yan eh. Gustong-gusto ko po nagaganito ng suha. Nakaka-relax para sa akin. Yan. Sabi nga nung ibang kaibigan ko, bakit ko daw kailangan pang linisin? Pwede ko naman kainin na pagkabalat. Ayoko po ng ganun. Gusto ko maganda yung pagkakabalat ko. Para masarap kainin. Nakikita ko yung kulay pink. Actually, yan ang dapat na nasa sentro ng mga prutas mo during New Year dahil prosperity. It symbolizes prosperity. Naulit ko po guys, ang sinasabi ng ibang mga Chinese, ang pomelo ay nagsisimbolo ng prosperity. Kaya kung tutuusin, marami po nito pag New Year's Day, Chinese New Year guys, maraming binebenta. Pero alam nyo po, mahal na pag Chinese New Year nyo mabibili. Kahit na New Year ng Pilipino. Kahit New Year. Kahit New Year po ng Pilipino, di ba puro mga bolas? Pwede nyo pong ilagay ito sa lamesa nyo. Ayan guys. Ito pwede na po yan. Nakikita nyo, pink siya. Okay, di ba? Ganda, ang laki, di ba? Yan, paghiwalayin nyo siya guys ng ganito. Kita nyo. Kulay pink. Ayan, guys. Yan. Yan. Okay. Okay. Ang sarap. Guys, ang tamis talaga. Nakita nyo guys, nakita nyo yung mga buto? Di ba ganyan ang buto ng suhang Davao? Ganyan kaliliit. Kaya po siya parang talagang suhang Davao. Sarap. Ang sarap. Sino? Ang sarap talaga. Ayan guys. Sarap. Well, anyway guys, ganyan po ang pagbukas ng suha. Tingnan, dire-diretso lang ako kumain. Sarap. Ang tawag po dito, pink pomelo. Kasi pink nga siya. Ito naman pong isa,
gantong kulay is honey pomelo. Pero guys, ito po, natikman na rin namin. Ganon din po siya. Ganon din katamis. Ganyan din po ang buto. Ang pagkakaiba lang, ang kulay po ng laman niya is yellowish. Ganon po. Pero pareho ng lasa, pareho ng tamis, pareho ng laki, at pareho po ng buto. Yun lang ang difference. Yung kulay ng pinakalaman ng pomelo. So, ayun guys. Sana may naturo po ako sa inyo. Although, alam ko naman po, maraming Pilipino ang marunong magbukas o magbalat ng pomelo sa Pilipinas. Pero hindi po dito sa Amerika. Naiinosente po yung ibang Pilipino rito at yung, siguro, sabihin na natin kasi dito sila lumaki, hindi na introduce sa kanila. Kaya ito po guys, pag may nakita kayong ganito sa grocery, ako nandito kayo sa Amerika, miski sa Pilipinas, ganito lang po ang ang proper way para buksan ang pomelo. So anyway guys, Merry Christmas po at sana nagustuhan nyo po ang ating vlog for today. Miski napakasimple po ng ating vlog. Pero alam ko, ito naman po ay pakikinabangan nyo kung meron kayong mabibiling pomelo. So guys, Merry Christmas po ulit sa inyo. Until next time, bye!